can say na sobrang bilis niyang palamigin yung kwarto, and even din yung pagkakalamig ng kwarto, talagang kalat. Ang lakas talaga ng buga niya. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before, need to hear that voice, cause right now feels like it's been too long. I could never let you. Hi guys! Welcome back to my channel. We have another unboxing episode. Alam ko na lahat kayo naka-experience na na-experience ko ngayon dito sa Pilipinas. To be honest, kahit ngayong tag-ulan, di ba nga, sobrang mainit pa rin. Umuulan, pero saglit lang, mawawala, then mas mainit yung pakiramdam. Hindi lang yung temperature ang problema. Pagka mainit ang panahon, one of the big factors is ang electricity bill natin ay tumataas din. Automatic yan. Pag mainit ang panahon, mas mataas ang kuryente. Gano'n naman every summer. Pero hindi dapat yun yung maging reason para magtipid tayo. What? I mean, kailangan pa natin magtipid kasi nga mahal yung kuryente. Pero dapat hindi mo isi-sacrifice yung comfort mo just to save your money. So I figured na since ito nga sobrang init and nagbabalance tayo or nagwe-weigh tayo kung ano bang mas dapat nating unahin, makatipid ng pera or mainitan, kasi parehas yung may downside eh. Pag hindi ka nagtipid ng pera, syempre mahirapan ka magbayad ng bills. Pag naman nagtipid ka sa comfort mo na sobrang init, yan, di ba? Tipid ka ng kuryente, pwede naman magkasakit ka. So, alin sa dalawa? I created this video to help my kapwa Pinoys on how to maximize your penny and comfort at the same time sa loob ng mga bahay nyo. And buti na lang at nandito si Carrier. Ngayon, samahan nyo akong mag-review. Alam ko nakita nyo na sa title kung ano yung i-review natin for today. I am very happy and excited to introduce Carrier Compact Inverter 1 horsepower. Let's find out if this air condition from Carrier will #beat the heat. But first, let's run down what this can offer to us. Ang gusto ko na sulit din yung ibabayad nyo. Tara, samahan nyo ko. Ayan siya guys, pagkabubuksan nyo yung box the first time, pagka-open nyo nyan, andyan agad yung mga gamit or mga accessories niya. Napaka-straightforward. Meron siyang lagayan ng remote. May kasama siyang battery. Nilagay ko na dito. Yung remote nga pala nila, oh. Meron silang meron nga pala silang ayan oh, hindi na mawawala ang takip. Oh ha, hindi mawawala ang takip. Yung nga, remote holder. Ayan, di ba? Pwede yan kabit sa mga pader-pader nyo. Gusto nyo dyan. Pwede din. Gusto nakalambitin dyan. Go lang. Foam. Maliit siya. So, I used my personal foam. Wow, my personal foam. Taray. Gumamit ako ng medyo mas makapal-kapal kasi malaki yung puwang nung butas dun sa lagay ng aircon. Magagamit ko rin to in the future. Kaya tago nyo lang. And then, the manual. Ayan. This compact aircon has a dimension of width 470mm, height 330mm, and depth 596mm. What's inside the box? Or yung inclusions niya inside the box? Of course, the AC unit, 1 remote control, user manual with warranty card, and 1 ceiling insulation. Ang warranty duration niya for parts and labor, 1 year. Compressor, 5 years na to. For general cleaning, within 1 year, you have 2 free general cleaning. So that's good, di ba? Yung first 2 mo, magiging libre. And that's from Carrier directly. Nice. So of course, doon naman tayo sa features. Kasi hindi lang naman doon nagtatapos sa specification. Siyempre yung features yung ating focus dito. And let's see if talagang mabibeat the heat ni Carrier ang tindi ng init ngayon dito sa Pilipinas. They say that they have energy-saving plugs which allows you to automatically turn on the electric fan as soon as the aircon shuts off. Pakita ko dyan na yung saksakan nila, meron ding another saksakan sa gilid, which is you can plug your electric fan.
mangyayari nito pag halimbawa nilagyan nyo ng timer because it has also, or this product has also a timer feature. So pag namatay na yung aircon, automatically yung electric fan na nakasaksak dun sa plug, mag-on siya. So, hindi ka na magigising dahil lang sobrang init na at kailangan pang buksan yung electric fan. You can just simply, mag-sleeping beauty ka lang dyan, automatic, mag-on yung electric fan nyo pag namatay yung aircon. Which is good. Ngayon lang ako nakakita ng gantong feature sa air condition. It also comes with econo feature. So, meron siyang eco feature. So, yung eco feature niya is when you set a certain temperature dun sa aircon and then na-reach na nung room temp yung preferred temp na nilagay mo dun sa aircon, it will run a low fan and stop after 90 seconds. Pag tumaas na yung temperature or yung room temperature nyo for 3 minutes after tumaas nung room temp nyo, yung compressor ni aircon or yung aircon would turn on again. So, bubukas na ulit siya para palamigin ulit yung room mo depende dun sa nilagay mong temperature or sa desired temperature ng room nyo. And also, they mentioned that the air condition passes 19th stage of quality assurance testing. So, sure kayo na bumili na kayo. Bago dumating sa inyo, nakapasa ito sa 19 stages ng kanilang quality testing. So, talagang walang sira yung product. Kung may sira man yung dumating sa inyo, of course, there's a warranty, di ba? Based nga dun sa sinabi ko kanina. Sa durability features naman ni Carrier Compact Inverter, 1 horsepower, meron silang tinatawag na hydrophilic coating. It helps the water formed from condensation slides down to prevent mold formation. Another one is full body painted chassis. Finishing the chassis with paint indoor and outdoor. It prevents the aircon cover to rust. So, hindi na kayo makakakita or kung makakita man kayo ng nagra-rust konti dun sa aircon cover, that's normal. Of course, that's wear and tear. Pero hindi yun agad-agad lalabas. Thick coils. It won't rupture easily even there's high pressure, plus it will take long time to break. Talk take. So, na-mention ko kanina na meron tong sleep mode. Meron din siyang 24-hour timer that allows you to control the duration of your AC usage. At saka yung pinakagusto ko dito kasi meron akong allergy madalas, minsan hinihika ako pag sobrang maalikabok yung kwarto, ganyan. So, ito yung pinaka nagustuhan ko sa kanila. They have an 8-in-1 air filter technology. It deactivates bacteria and viruses, reduces allergen, prevents mold formation, and deodorizes for cleaner, healthier, and fresher air. Talagang focus si Carrier na makatulong makapaganda ang air quality sa loob ng inyong household. Good job, Carrier. So, yun nga pala, no, isa sa tip ko, pag nabili kayo ng mga aircon, make sure na inverter yung kukunin nyo. Kasi talagang, based on my experience, matipid talaga siya sa kuryente pag inverter. If you can find products like this, like Carrier, na merong mga filter technology na makakapagpa-better ng air quality sa bahay nyo, yun yung kunin nyo. And then, gusto ko nga din pala, no, kay Carrier. Nag-inquire ka sa customer service nila, by the way. They are really fast to respond, so that's a plus. They also provided a chart. So, para masukat mo what's the right size of aircon para sa kwarto mo. Yung kwarto kasi namin, calculation ko lang, no, mga 15 square meters siya in total. Kaya, ang recommended talaga is 1 HP. Also, it depends nga din pala sa kung naka-direct sunlight ba, nakatutok yung kwarto na paglalagyan mo ng aircon, or mababa yung ceiling. So, those are the factors that you need to consider before buying and choosing what specific horsepower ang needed dun sa room na gusto nyo lagyan ng aircon. Keep that in mind. Ayun, no, alam niyo naman ako, diba? Hindi ako basta-basta lang mag-video ng product na hindi ko pa personally talaga natatry. Additionally nga pala, si Carrier has another campaign called Thrive Indoors. So, here's my unbiased experience with this Carrier Compact Inverter. 1 horsepower.
if it really helped me improve the quality of air inside our home or our room specifically. So, ito nga pala yung setup ko. Papakita ko sa inyo yung remote. Ayan, kung nakikita nyo man. Naka-cool ako. Then, yung fan niya, naka-automatic. Yung temperature na sinet up ko dito is 23 degrees. Dun lang. Then, naka-eco mode din. So, pag na-reach na niya yan, yung 23 degrees, so, dun medyo magfa-fan muna si AC. Tumaas na yung temperature to 23 degrees. After 3 minutes nga, diba, gaya nga ng sinabi ko kanina, mag-on na ulit yung compressor para ma-maintain yung lamig. So, in that way, hindi nahihirapan yung compressor or yung AC na palamigin yung aircon nyo. So, which means na pag hindi siya nahihirapan, hindi rin siya malakas sa kuryente. Diba? Inverter. Naka-on din pala yung swing para lang ma-distribute maigi yung lamig sa kwarto kasi medyo malaki nga yung kwarto. Kaya, mas maganda may swing. Yun pa. Plus sa akin yung swing. Kasi, hindi ka man na mahirapan na tatayo ka para itutok sa ibang area yung fan or yung swing ng aircon mo. Tahimik siya, yung aircon. Sobrang tahimik niya. Hindi naman sa sobrang tahimik. Maririnig mo pa rin yung compressor na gumagana. Pero hindi rin siya sobrang lakas. Especially to those people who has non-inverter aircons. Mako-compare nyo yun. Once you got this and then you compare it to a non-inverter, talaga namang pag non-inverter parang may vapor eh, diba? Another thing is yung remote niya, ang daming options. Pero itong isa, hindi ko alam kung paano banggitin, lower. Hindi daw to kasali dito sa model na to. So wala yan. Pero the rest, meron yan. Meron siyang mode for fan, fan mode, dry mode, cool mode, then may eco mode, fan speed, meron siyang 3 fan speed, and then the 4th one is auto. So, naka-auto yung fan. And down for temperature adjustment. Ayan, makikita mo dyan. On and off. Sleep, on timer, swing, turbo. Ayan, gusto ko rin to, turbo. Lalo na siguro kung nagmamadali kang palamigin yung kwarto mo, ayan, iturbo mo. Off timer, pagpapatayin mo yung timer. Ito, wala daw to. Balance, ito yung ginagamit tong button na to if you want to check the balance na sinet up mo kung ilan pa yung remaining. Yung cycle naman, sa manual. Energy saving. The air conditioner can be programmed to turn on or off in a cycle manner. Press cycle button while the power status is on. The unit will be turned on and off at 30 minutes intervals. So, hindi ko siya personally ginamit kasi satisfied na ako dun sa cool mode kasi nga malamig siya talaga. Sinabi ko na rin to kay carrier noon na yung kwarto namin is mainit talaga. Mainit siya kasi yung bubong ay nakapa-islant. If manonotice nyo, yan nakapa-islant siya. So, dito sa part na to mainit. Kaya sabi ko, baka hindi niya kayanin. Pero nung in-install namin siya, ang lamig niya. Ang bilis niya lumamig. So, kayang-kaya niya. Pero, of course, we suggest to still choose the right size ng aircon para sa kwarto niyo. Sa usage naman and consumption, ilang araw ko pa lang siya na nagagamit. Hindi ko pa mako-compare yung Meralco bill ko previous month to this month. Pero, pwede ko naman i-add yun sa susunod na video after this. I-observe ko muna siya ng mas matagal para, alam nyo kung matibay ba talaga, kamusta yung usage niya, mas malakas ba siya sa kuryente, mas mahina. So, gusto ko lang maging transparent sa inyo, kaya gusto kong kunin yung full duration na siya yung gamit ko. So, yun nga, I have been using this air condition for less than a week. I can say na sobrang bilis niyang palamigin yung kwarto, and even din yung pagkakalamig ng kwarto, talagang kalat. I think the reason behind that is yung swing niya. Tsaka, ang lakas talaga ng buga niya. Ang lakas ng buga ng aircon. Which is, nare-reach niya din kahit yung medyo malayong parte ng kwarto. Hindi may iiwanan yung ibang part na mainit, then yung isang part sobrang lamig kasi doon lang nandun nabuga yung hangin.
Yung filter nga pala niya, sa ilalim siya kinukuha. So, hihilain mo siya doon. Meron doon parang handle, hihilain mo sa ilalim. Then, yun, pagka nahila mo yun, lilinisin mo. Pag nahugot nyo na, yung main filter, susok nyo in warm water for 5 to 10 minutes. And, do not use any chemical para hindi masira yung effect ng antibacterial properties niya. Basta, makikita nyo dito sa kanilang guide. Yun pa pala, magandang feature din ni Carrier is caring sila sa mga customers nila. Kasi, naglagay din sila dito sa manual kung paano talaga aalagaan yung aircon. It includes kung paano siya i-install. Yan, may step by step pa yan. Kung paano linisin. Yung or kung in-explain din dito maigi yung sa remote, di ba napakadaming buttons, pero they took time to explain it. Andito yung warranty card. So ayan, pag nasira or may problema kayo, andito yung warranty card, kaya kailangan nyo. Andito rin pala sa likod yung kanilang contact information to register your unit. They have a toll-free hotline, PLDT, customer care, contact number, nandyan din. So, you have a full guide. Kaya huwag nyo wawalain to kasi talagang importante to. Ako mahilig ako magtago ng ganito kasi you'll never know, di ba, kung kailan masisira. All the things that I mentioned on this video about this product, features, kung may gusto pa kayong malaman, pwede kayong magpunta sa kanilang website. I will put their link on the description box below. If meron akong hindi pa nasagot sa video na to, you can follow their social media so you can reach out to them if meron pa kayong mga katanungan or gustong malaman or gusto nyo pang makita yung iba-iba pang mga products nila or mga on sale nila. Doon, tignan nyo mismo sa kanilang website or sa mismo mga Facebook page kasi normally sa mga ganun nila nilalagay, di ba? If you want to see or hear more products like this, you can subscribe on my channel for more quality videos, content, my social media accounts for future updates, and also follow Carrier's social media accounts for more products and their tips on how to maximize each features that their AC offers. Kung owner ka ng Carrier brand, mag-like ka din sa page nila. If you're interested in this product, just click on the description box below. If you have questions, don't hesitate, just leave a comment below. You can message me on my social media accounts. It's also in there in the description box below. I will answer it as soon as I have the answer for you. Thank you so much for watching our vlog today. I know that I haven't posted anything for quite a while, but I will try to do my best to post more content. Thank you so much nga pala sa mga bagong subscribers natin. I really appreciate it. Lahat ng nag-subscribe at mga future subscribers, thank you in advance. Bye! See you on my next review. I'll never tell,